Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, tanod na may death threat patay sa Antipolo, Rizal. Unconsolidated public utility vehicles papayagan mag-operate sa mga rutang may mababang consolidation. Import ban sa pulang sibuyas pinalawig ng Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang barangay tanod ang natagpo ang patay matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin habang natutulog sa loob ng kanilang barangay mobile patrol sa barangay Santa Cruz, Antipolo City. Batay sa ulat ng Antipolo City Police, dati nang nakatanggap ng pagbabanta ang biktima. Nagawa pa umanong sumama ng biktima sa isang clearing operation bago mangyari ang krimen. Sa kwento ng kasama ng biktima, isang residente rin ng kanilang barangay ang suspect. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa salarin na may 160,000 pesos na pabuya sa sinumang makakapagturo sa kanya. Maaring pumasada ang unconsolidated jeepney at UV Express units sa mahigit 2,500 na mga ruta na may mababang bilang ng consolidations ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nakasaad sa inilabas na Board Resolution No. 53 Series of 2024 ng LTFRB na hindi na kailangan pang mag-file ng consolidation ang Public Utility Vehicles o PUVs para magkaroon ng operasyon sa ilang piling ruta. Gayunpaman, sila ay subject for approval ng Local Public Transport Route Plan bago sila papahintulutang pumasada. Nakalagay rin sa resolusyon na tanging units na rehistrado sa LTFRB at may valid personal passenger accident insurance coverage ang maaaring mabigyan ng pagkakataong gumamit ng mga rutang may mababang consolidation. Sa isang statement, tinawag ng Transport Group Piston na isang tagumpay ng transport workers ang ginawang desisyon ng LTFRB. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na extended ang import ban sa mga pulang sibuyas dahil nanatiling stable ang supply ng local onions. Klinaro ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi talaga kailangang mag-import ng sibuyas base sa day-to-day monitoring ng kagawaran. Nagbabala rin ng kalihim sa traders o businessmen na nagbabalak na ipitin at itago ang supply ng sibuyas. Sa pinakahuling datos ng DA, may supply na 152,839 metric tons ng red onions sa Pilipinas, nasa 10,601 metric tons naman sa yellow onions at 63 metric tons sa shallots. Ayon sa DA, maaaring tumagal ng 8 buwan o hanggang February 2025 ang onion inventory ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.